Mayong gabi kaniyong tanan mga kaigsunan. Happy Sabbath. Ang Dios nalipay mga kaigsunan taliwala nga bisan pag dunay mga dili mayong kahimtang sa kalibutan karon, pero ang iyang mga katawhan dasig yun kayo sa pag-alagad ngadto sa Dios. Amen mga kaigsunan. So nining kagabion ang ato nga in charge sa paghatag og assignment si Pastor Mark Fiblas. Wala na ka-response tungod kay na disgrasya man pud siya, no? So akong namatikdan mga kaigsunan nga ako adayong bahin karon. So in spite sa mga circumstances mga kaigsunan o sa mga busy nga mga trabaho, atong pasalamatan ang Dios nga gihatagan tag kahigayunan nga diin kita makasimba niining kagabion. So akong nakita mga kaigsunan ug akong natun-an dinhi sa balaang kasulatan nga ato pagatun-an ining kagabion, ug akong gi-familiarize kining sinulat diri sa Joel. Kung inyong nakita mga kaigsunan kining Joel, for how many years pa nga kini namugna, apan gusto lang nako ma-emphasize karon nga kining iyahang mensahe makuha na tog lesson sa atong panahon karon. So dinhi mga kaigsunan, sa kung aduna ka may Biblia, basahan ninyo sa Joel chapter 2 verse 1. Nag-ingon siya dinha, "Blow the trumpet and sound an alarm in my holy mountain. Let all inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh." Magampo ta mga kaigsunan. Labing gamhanan ug mahigugmao na mo nga Dios. Tagi ikaw sa among hinlaman nga kinabuhi. Nining takna sa kagabihon, aniya kami magatuon sa imong mga bililhong pulong. Naghangyo kami o Dios nga ikaw makiguban kanamo karon. Ug tabangi kami nga amo kining masabtan sa nagakaigo. Ug iampo nako o Dios ang imong makatawhan nga nagapaminaw karon, labi na sa imong mga katawhan nga naa sa mga panimalay nga nagatan-aw sa Facebook Lives o sa YouTube. Ikaw Dios magapanlangin ngadto kanila. Ingong masab kanamo karon nga niya presente, ug tabangi o Dios ang matag usa kanamo nga kining mga pulong magahatag kini og kadasig kanamo samtang kami naghulat sa imong haduol nga pagbalik. Salamat sa imong pagdungog sa among mapag-ampo kay kining tanan among ginatugyan ug ginasalig tungod sa ngalan ug gahom ni Hesus, among personal nga manluwas. Amen. So tugot ko mga kaigsunan sa pagtangtang ini kay murag magbanda-banda man ang ako nga pagsulti. So usbon ko sa mga kaigsunan nga naa sa panimalay karon, mayong gabi ug happy Sabbath kaninyong tanan. So ang ato nga tun-an karon mga kaigsunan nasintro ni diha sa Joel. Nag-ingon diha, mauyog ang kalibutan, inigsulong nila. Mauyog ang kalibutan mga kaigsunan. Patinguga ang trumpita, Joel chapter 2 verse 1. Patinguga ang trumpita ug ipalanog ang pasidaan didto sa Sion, ang balaang bungtod sa Dios. Pakuruga ang tanang pumuluyo sa kalibutan tungod kay hapit na moabot ang adlaw sa Ginoo. Sa atong panahon karon mga kaigsunan, daghan kayo nga mga panghitabo nga atong nasinatian. Ug akong gitan-aw dinhi sa sinulat ni Joel mga kaigsunan, kining Joel chapter 1, chapter 2, and chapter 3 ra gyud diri sa Biblia mga kaigsunan. Pero nag-ingon diri the meaning of the natural disasters. What behind the devastating locust plagues. Kining locust mga kaigsunan sa unang panahon, grabe gyud ang pagdaot sa ilahang mga propiedad o labi na sa ilahang mga tanom. Ug akong gitan-aw mga kaigsunan,
kung ato makuhaan karon og application sa atong panahon. But first of all, one of the most sacred name in the Old Testament scripture is Jewel. May lakaw man si Pastor Jewel kay tuaron dito nag-assist sa ato nga mga meetings nga gipakita dito pinaagi sa online. So tulo ka mga meetings nga ilahang gi-assist karon og ang ato nga Hope Channel hatag sila dito og ilang i-view to mga kaigsunan. Pero kining Jewel mga kaigsunan gitawag dinhi sa Biblia Yahweh is God. Aside from the prophet, 13 more bears the name, and the very little known about Jewel prophet, he inspired writing, however, give us the clue to his personal background as a messenger of the Lord. Si Ellen White, mga kaigsunan, nagulagway nini nga gi-akseptar ang idea that Jewel wrote his book in 800 BC. 800 BC, mga kaigsunan, before Christ. And basa na to sa Great Controversy, page 308. He was the first to use phrase, the day of the Lord. So, nganong diri ko nagkuha mga kaigsunan sa pagtulunan dinhi sa Jewel mga kaigsunan. Tungod kay ang kahimtang sa unang panahon mga kaigsunan, naguul sila ang katawhan tungod sa pagkadaot sa kaumahan because of the devastating locust plagues. Adunay dagko nga mga damage pinaagi sa mga locust mga kaigsunan o sa mga kining mga pagkadaot sa maong unsa ning locust sa Cebuano? Dulon. O dulon mga kaigsunan. So nag-ingon diri nangaupaw ang kaumhan og banggutan ang yuta og nadaot man ang mga trigo ug mikaging ang mga ubas ug nangalaya ang mga olibo. Muni gihulagway siri sa Joel chapter 1 verse 10. So kini mga kahigalaan dunay kalambigitan sa ato nga pagtuon ining kagabion. Tungod kay nag-ingon siya diri ang kitot nato mga kaigsunan, he urged us to let the Lord complete His work in our hearts and lives. Ang iyang attitude mga kaigsunan sa unang panahon, ang attitude to calamity, dunay kalamidad nga nahitabo. Pero dinhi karon atong i-focus on His three senses. Dunay tulo ka mga senses mga kaigsunan. Unsa man ning senses mga kaigsunan? Kining gitawag og pagbati sa matag usa kanato mga kaigsunan. Kay sa unang panahon, dunay invasions of locusts. Unya nakita didto mga kaigsunan, dunay pamaagi mga kaigsunan nga kini nahitabo kanila ug nagantos ang mga katawhan. Apan there is a call for repentance. Dunay pagtawag ngadto sa pagpangayog pasaylo mga kaigsunan. By the way, ang locust mga kaigsunan nganong gihulagway kini, the army of locusts mga kaigsunan, ang mga dulon ingon nga pasidaan sa adlaw sa Ginoo. Moday ni mga kaigsunan sa unang panahon nga dunay mga nagkalain-lain nga mga panghitabo nga ilang nasinatian gitugutan sa Dios mga kaigsunan. Kay ngano? Tungod kay aron ang mga katawhan sa Dios, ang Ginoo nagatugot ani to realize that the people of God will come back. Mubalik sila mga kaigsunan. Apan naghatag dinhi mga kaigsunan ang panghitabo sa una nga mga panahon. Pero ang Dios dunay mga answers niini mga kaigsunan, the Lord's answers. Tungod kay taliwala sa kalisod nga ilang nasinatian, taliwala sa mga kakuyaw nga ilahang na ekspersyahan, taliwala sa mga grabe nga mga pag-antos, apan ang Dios wala gyud mobiya sa iyang mga katawhan. Dinhi naghisgot mga kaigsunan nga ang kahimtang sa unang panahon nga dunay mga locust, walay kalainan sa atong panahon karon nga dunay ipahigayon nga mga pagkalisod sa katawhan sa Dios. Dunay kalisod. Pero diri ta mo focus mga kaigsunan karon sa kining gitawag og focus on His three senses.
Dili na ta mo focus dito sa kalamidad sa nahitabo sa unang panahon. Kay human na to nahitabo mga kaigsunan, pero ang Ginoo dunay tubag ni ana, and the nation judge gihukman ang nasod mga kaigsunan, and there will be the blessing for God's people. Kung sila mapinadayonon mga kaigsunan sa pagbuhat sa bulaton sa Dios. Kay nagisgot day diri mga kaigsunan, ug akong gitan-aw diri nga kini hulagway nga ang mga katawhan sa Dios nagapadayon sa pagbuhat sa bulaton sa Dios. Kung sila ba mubiya sila o mo alagad ngadto sa Dios. So nag-ingon diri mga kaigsunan, akong gitan-aw diri, Joel challenge us to sense the nearness of the close of provisions. Dunay pagsira sa kaluwasan mga kaigsunan, hapit na gyud moabot. Kining kahimtang nato sa hulagway karon sa panghitabo mga kaigsunan, dili nato mahulagway nga dili man kondisyon ang atong kalibutan karon, dili normal. Kay mo gani nang dunay uban pa nga moingon nga nanapoy variant, di ba? Nanay variant karon nga niabot kanang akong nakita ni mga kaigsunan. Unsa ni nga variant? Gikan sa Malaysia daw ni siya. A new Delta variant COVID effects. Bisan pag even vaccinated people also need to take utmost care. Kinahanglan mag-amping mga kaigsunan. Apan dunay urgent announcement gani nga gihimo nila. Pero diri mga kaigsunan, atong i-focus karon kay ang yawa naningkamot siya nga ang ato nga mga panghuna-una mugawas nga diin mawala ang atong focus ngadto sa Dios. But this evening mga kaigsunan, i-focus nato ang mga butang kung unsa ang gipabuhat niya sa iyang mga katawhan. His attitude mga kaigsunan to calamity is focus on his three senses. Sense of concern, sense of urgency, and the sense of responsibility. So, number one mga kaigsunan, the sense of concern. Ang pagbati, doon na ba kay pagbati o concern? The people around us need the message of salvation. Kung aduna tay concern mga kaigsunan before retribution comes, this sense of concern should motivate us over them the source of hope and comfort, which is Jesus Christ. Aduna tay pagbati ug pagtagad mga kaigsunan. Si Pablo mga kaigsunan, matod pa niya, Paul said, "My life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by our Lord Jesus, the work of telling others the good news about God's wonderful kindness and love." Pagkanindot mga kahigalaan, mga kaigsunan. Taliwala nga dunay kahimtang sa nasinatian karon sa kalibutan. Kinatibuk-an mga kaigsunan, natandog niining kahimtang nato karon. Pero diri mga kaigsunan, kay basig i-divert ang atong mga huna-una, kining mga butang nga nahitabo karon, apan dili na ta makapokus sa mga butang nga iya sa Dios. Ingon diri, dili na ta makapokus sa mga butang nga iya sa Dios mga kaigsunan. Busa nagpahimangno siya kanato, kinahanglan nato ang pagbati diha mga kaigsunan ug pagtagad ang ato nga gikinahanglan. To involve you, to be an interest to you, ang pag-alagad mga kaigsunan, unya ang pagsulti ngadto sa uban. Ikaduha diri mga kaigsunan, the sense of urgency. Urgency. The call for reformation and revival must result in the life committed to finishing God's work in our lives and in the world. The opportunity is ours. The opportunity is ours to represent Jesus to all people. The consciousness that we are giving a positive or negative influence call for our urgent response. Dunay mga gihimo nato sa iglesia mga kaigsunan. Urgent nga diin kita mo participate alang sa buhat sa bulaton sa Dios.
Si Mrs. White, mga kaigsunan, nag-ingon siya diri. Selected Messages, Book 1, page 121. A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. A greatest and most urgent of all our needs. To seek this shall be our first work, mga kaigsunan. The sense of urgency God desires is that everyone will come to repentance. Mo din ni urgency, mga kaigsunan. Before ta mubuhat sa bulaton sa Dios, tan-aw na to atong kaugalingon. Muning sa unang panahon nga panahon ni Joel, mga kaigsunan, doon na sila gitawag dito a call for repentance. Awhag sa paghinulsol. Joel chapter 2 verse 12. Nag-ingon ang Ginoo, apan bisan karon pag hinulsol kamo sa kasing-kasing ug ibalik kanako ang madasigon sa pagalagad ngadto sa Ginoo. Unya sa verse 13, Joel chapter 2 verse 13, sa unang panahon, mga kaigsunan, gisiya ang inyong kasing-kasing, rent your heart, inay, pero nag-ingon ang Ginoo, inay ang inyong bisti, balik sa Ginoo ang inyong Dios, kay maluyon siya kaayo nga og mapailubon. Sa ato pa, mga kaigsunan, doon na sila gihimo sa una nga ilang gigisi ang ilang mga sanina. Pero ingon ang Ginoo, gisiya hinuon ninyo ang inyong kasing-kasing, rent your heart, inay ang inyong bisti, ug balik sa Ginoo nga inyong Dios. So dinhi, mga kaigsunan, ug andam siya mupasaylo ug mapailubon gyud ang Dios ug dili siya maghatag og pagsilot. This is the Lord answers, mga kaigsunan. Kining urgency, mga kaigsunan, nag-ingon siya diri. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering as word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang Ginoo, mga kaigsunan, wala siya maglangan sa iyahang pag-anhi, mga kaigsunan, ug sa iyang saad. Apan dili lang siya gusto nga ang tanang tao malaglag. Gusto niya ang tanang tao maghinulsol. It should come to repentance. Muni siya, mga kaigsunan. Ikatulo diri, mga kaigsunan, the sense of responsibility. We are responsible for cultivating personal holiness. Meekness is the personal task we have to prioritize individuals. Accountability should motivate us to share what we have freely received. Kay nganuman, mga kaigsunan, tungod kay ang tanang membro sa iglesia, kinahanglan gyud, mga kaigsunan, nag-ingon diri, ang kada membro sa iglesia, kinahanglan nga sila mabansay o nga magahin sa panahon sa pangdaog og mga kalag diha kang Kristo. Kinahanglan kadtong mga sumusunod ni Kristo magmata sa ilang mga katungdanan og magaandam sa mga kalag diha sa pagbuhat. Testimonies, volume 6, page 436. Aduna tay mga responsibility, mga kaigsunan. Ingon diri si Pablo, mga kaigsunan, paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon. Sumala sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Kini siya. Muning giingon ni Paul, mga kaigsunan, Paul says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth." Romans chapter 1 verse 16. Doon ako'y gitan-aw, mga kaigsunan, sa usa ka balasahon. Adunay trabaho, mga kaigsunan. Whose job is it? Nakadungog na mo siguro niini. This story is about poor people named everybody, somebody, anybody, and nobody. Akong kita natanaw mo libro, nindot po,
ang hulagway sa mao nga sugilanon. And there was an important job to be done. Doon na importante nga trabaho sa matag usa kanila mga kaigsunan. And everybody was sure. Tinuod yun. Ang tanan, tinuod ni. Sure. And somebody will do it. Atong buhato ni. And anybody could have done it. But nobody did it. Tanaw na to mga kaigsunan. Pirmiro, sigurado yun. Nagkauyon sila. Pero sa katapusan, but nobody did it. Somebody got angry about that because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody would not do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done. Kung tanaw nimo mga kaigsunan, murag gibali-bali. Pero naghisgot dinhi mahitungod sa ato nga responsibility mga kaigsunan bilang mga Kristohanon. Responsibility of man with one talent. Some have been entrusted with only one talent. Excuse themselves because they have not as large number of talent as those whom entrusted many talents. Ingon niya, lingkawas ko diha kay gamay ra isa ra akong talento. Kay ang uban daghan man ang talento. Pero ingon diri mga kaigsunan, they like the unfaithful steward, mga kaigsunan. Hide the one talent in the earth. They are afraid to render to God that He which He has entrusted to them. They engage in worldly enterprises, but invest a little, if anything, in the cause of God. They expect those who have large talent to bear the burden of the work, while they feel that they are not responsible for its success and advancement. Council on Stewardship, page 124. Bisan di ay mga kaigsunan, gamay ang atong talento, isa ang atong talento, gamito nato na mga kaigsunan. Nga naman, nag-ingon siya, entrusted talent to be used, none should mourn that they have not larger talents when they are used to the glory of God. The talents He has given them, they will improve. Amen mga kaigsunan? Isa lang imong talento, pero kung ato nang gamiton, ingon diri, they will improve. Council on Stewards, page 126. Ingon si Ellen White, mga kaigsunan, God instructed His servant, Mrs. Ellen G. White, to tell what really the work of His people to do at this time. Karon nga panahon, mga kaigsunan. And we are in the seeking time, and the time when everything that can be seeking will be seeking. Kining panahon nato karon mga kaigsunan, seeking. Buot pasabot mga kaigsunan, giuyog ta mga kaigsunan, uyugan ta sa ato nga pag-alagad, uyugon ta, daghang uyog nato, uyugon ta diha sa atong pamilya, uyugon ta sa atong mga kabataan, uyugon ta sa atong kauban sa pagtuo, uyugon ta kauban diha sa ato nga bisan sulod sa iglesia. We are in the seeking time, and the time when everything that can be seeking will be seeking. Ingon diha mga kaigsunan, if we make no effort to win souls for Christ, we shall be held responsible for the work we might have done but did not do because our spiritual indolence. Kanang gikapoy ta mga kaigsunan ba? Indolence. Kapoy na kayo. Kapoy nagpuyo sa kalibutan. If we make no efforts to win souls for Christ, we shall be held responsible for the work we might have done but did not do because of our spiritual indolence. Kaganina, nagtawag si Pastor Liner kay wala siya kakuhag kwarta. Kaya nga to karon nga tulo ka mga meetings ato man ang pamirindahon. Pamirindahon matagabi busa inko ani sa balay pastor. Unya nagtawag man po dai si nangliti nga dilapin niya kay si nangliti dilapin niya dili man po na makatambong diri simba kay wala pa man sila maka anhigyo diri kay naaman sila sa na viewing lang. Ang iyang mga ties kami na magdala diri sa simbahan. Pagtawag ganina asa man kaday kay mutawag na kang misis. Naghulat mi ni Pastor Liner kay moagis balay kay
Kwaon niya ang kwarta kay pamirinda. Naunsa ba po di mga kaigsunan nga, o sige na po ko'y kwarta. Grabe no? Magkunik-kunik mga kaigsunan. Unya ang atong mga kaigsunan karon daghan ang atong pasalamatan gyud ang mga kaigsunan. Nga pag-ingon gani nga radyo, ay daghan kay mga radyo ning gawas. Busa, ugma mga kaigsunan, unsa gani atong programa ugma? Grand investment. A grand evangelism. Grand evangelism mga kaigsunan. Ako sa sukad mga kaigsunan sa ako na membro ko nining iglesia, kining iglesia grabe gyud kadasig kun in terms gani sa pagbuhat sa bulaton. Ang mga kaigsunan pag-ingon nga nay wali, grabe kayo. Amen mga kaigsunan. Praise the Lord. Kana nga mga gasa mga kaigsunan, talento nga inyuhang na dawat. Dili man ta pareha og lain-lain nga mga talento, no? Di man muwali ko. Ang akong talento isa raman, pero naa kay talento mga igsoon sa paghatag. That is a talent. Nga ato nga mapadako ang buhat sa bulaton sa Dios. Ingon diha, if we make no effort to win souls for Christ, we shall be held responsible for the work we might have done but did not do because of our spiritual indolence. Pero nakita na ko mga kaigsunan nga wala siguro iusagyod, nga wala gyud nga nagbuhat sa bulaton sa Dios aron sa pagdaog gamiling kalag. Kana lang paghatag nimo mga kaigsunan, that is part to win souls for Christ. Kano man gigamit man na alang sa pagbuhat sa bulaton. Atong pasalamatan ang Dios ni ana bisan taliwala sa mga panghitabo karon. Dunay paagi gyapon ang Dios nga mapadayon niya ang iyang bulaton dinhi sa kalibutan. Kay kining bulaton mga kaigsunan, dili man ato, iya sa Dios, and we are using for instrument. Gigamit lamang ta mga kaigsunan bilang instrumento niini. So, adunay panalangin mga kaigsunan. Kay sa unang panahon, dunay nasinati nila nga mga disasters. Kining katong mga dulon, grabe gyud ang ilahang discouragement, tanan ang ilahang pagkaluya, wala sila'y makaon. Pero kung tanaw nimo ang Joel chapter 3 mga kaigsunan, akong gibasa gyud na tanan. Joel chapter 3. Nag-ingon siya diha, a blessings for God's people. Joel chapter 3 verse 16 to 17 akong ibasa. Og ang Ginoo mga kaigsunan naghatag og panalangin. Misinggit ang Ginoo didto sa bukid sa Sion, Sayon. Midahunog ang iyang tingog didto sa Jerusalem. Mikurog ang yuta og ang langit apan panalipdan niya ang iyahang katawhan. Pagkanindot. Verse 17. Magpuyo ako sa Sayon ang balaan kong bukid, ang Jerusalem. Mahimong balaang siyudad o ang langyaw, dili na gayud makabuntog niini. Gihulagway mga kaigsunan tungod kay ang katawhan sa unang panahon, 800 BC mga kaigsunan, adunay panalangin kay sila nakahimo sa paglahutay mga kaigsunan, blessing for God's people. Sa atong panahon karon mga kaigsunan, kining focus on three senses. Blessings for God's people. The Bible says in 1 Corinthians chapter 3 verse 8, now he that planted and he that watereth are one, and everyone shall receive his own reward according to his own labor. Tanaw na to mga kaigsunan. Adunay panalangin ang Dios sa katapusang mga adlaw. Kung kita nagabuhat sa ingon mga kaigsunan, kining calamity mga kaigsunan, dili nato ipokus ang calamity. Ang atong ipokus karon mga kaigsunan, ang pagbati, concern, ang pagbati mga kaigsunan, sense of concern, ang pagbati diha sa panginahanglanon, urgency mga kaigsunan, o ang atong pagbati diha sa atong mga responsibilidad bilang mga Kristohanon. Dinhi mga kaigsunan makita nato nga bisan pa magdunay mga panghitabo nga atong naeksperiensyahan karon, apan dili nato i-focus kanang kalamidad, dili nato i-focus kining mga panghitabo karon nga nahitabo kanato, mga COVID,
Kay kung ato nang ipokus, magsigitag huna-huna mga kaigsunan, basig ang yawa mo intervene nato mga kaigsunan, dili na ta makabuhat sa pagpadayon sa bulaton sa Dios. Ug dinhi mga kaigsunan, moning giingon dinhi nga ang Dios maghatag og giya kanato sa paghatag niya sa Espiritu. And the day of the Lord mga kaigsunan, sa adlaw niya sa Ginoo, Joel chapter 2 verse 28, unya ibubo ko ang akong espiritu sa tanang katawan. Ibubo ang iyahang espiritu mga kaigsunan, nga kita makasabot nini aron nga magiyahan ta og hangtod mga kaigsunan kung ato kining i-apply karon, kining mga butang nga atong natun-an, atong maangkon ang kasiguruhan nga madawat nato ang ganti mga kaigsunan, ang blessings mga kaigsunan, ang blessings. Doon ako'y kini si Dismundos katapusan mga kaigsunan. Very familiar ni sa inyo ha. Pero nakita nako ang iyang story mga kaigsunan. Akong gibalik-balik gyud og istorya kini tungod kay makuhaan nato og learn a lesson og makawaan nato og giya pod mga kaigsunan. Kini si Dismundos during the time of the Second World War, a young Seventh-day Adventist. Nagan ini siya mga kuan kanang salida mga kaigsunan nga gibiyo diha karon. Pero kini siya mga kaigsunan, he entered in US Army but not to fight, and he wanted to serve as a medic. But he refused to carry a weapons mga kaigsunan. So ang mga soldiers, kauban niya nga mga sundalo, gikuan siya mga kaigsunan. Giingnan siya nganong musulod ka man diri nga kinahanglan gyud magdalag armas, ay away gyud ni ang atong tuyo. Ingon siya, when he will kneel to pray there, even through their both him, when the going thought, however, those remembered his duty to God and his fellow man. Naguna-una siya mga kaigsunan, wala siya musulod dito aron mo dalag armas, apan ang iyang duty mga kaigsunan ngadto sa mga tao og diha sa Dios. Under fire o kanawa, those refused to cover enemy fire, and he rescued 75 wounded. Kini mga kaigsunan makuhaan nato og base. Duna day mga butang nga ang Dios dunay katuyuan o purpose mga kaigsunan. Nganong naa siya dito? Og iyahang na-rescue mga kaigsunan ang 75 ka mga wounded soldiers bisan taliwala sa dagko nga mga armas diha siyang palibot. And wala siya muundang mga kaigsunan, he brought everyone to safety nearly 12 hours later. And those become the first conscientious objectors to receive the Congressional Medal of Honor presented by personally U.S. President Harry Truman. Kini mga kaigsunan makita nato nga sa ihang duty dili lang didto sa tao mga kaigsunan, apan duna siya responsibility sa Ginoo aron sa pag-atiman ngadto sa mga tao nga nasamdan. Sa atong panahon karon mga kaigsunan bilang mga Kristohanon, gikinahanglan mga kaigsunan, the need is urgent mga kaigsunan. Urgent. Apan kini nga mga butang, nga mga senses, mga pagbati nato mga kaigsunan, concern, urgency, and responsibility. Sa pagbalik unya sa Dios mga kaigsunan, nag-ingon siya dinha sa 1 Corinto kapitulo 15 versikulo 58. Ayaw kamo kaguol. Kay ang inyong mga pangabudlay mga kaigsunan dili gyud ni makawang ug maangko nato ang kasiguruhan. Ang atong mga paghago mga kaigsunan makaangkon tag kinabuhi nga dayon. Ug unya sa pagbalik unya sa Dios, kitang tanan maandam ug sa pagsugat diha sa kapanganuran. Mo kini ang akong pagampo nini kagayon may gabi kaninyong tanan. Happy Sabbath.